May isang junk shop sa Tondo na matagal nang sarado. Ayon sa mga kapitbahay, may nangyari raw doon na hindi maipaliwanag. Pero ako si Rocco. Isa akong tambay noon doon. Tumutulong-tulong kay Mang Delpin kapalit ng merienda o kaunting barya. Doon ko nakita ang radyo na naging dahilan ng lahat. Lumang-luma ang radyo, yung didayal pa, may antenang kalawangin. Dinala ito ni Mang Delpin mula sa isang lumang barko. Sinubukan namin buksan, pero kahit wala namang kuryente o baterya, bigla itong tumutunog. Dito sa huling istasyon, ika'y aming hinihintay. Napatingin kami sa isa't isa. Akala namin guni-guni lang, pero gabi-gabi habang tulog ang lahat, bumubukas ang radyo mag-isa. Laging parehong boses. Parang lalaki na malamig ang tono. Minsan, may sinasabi pa siyang mga pangalan. At laking gulat ko nang isa sa mga yun ay pangalan ko. Rocco, Rocco, sumagot ka na. Sinubukan kong sirain ang radyo. Pinukpok ko. Pinira-piraso. Pero kinabukasan, buo ulit ito. Parehong pareho at tuwing lalapit ako, parang may malamig na kamay na humahawak sa likod ko. Hanggang isang gabi, nawala si Mang Delpin. Natagpuan siyang nakaupo sa harap ng radyo. Nakangiti pero wala ng buhay. Bukas pa rin ang radyo. Paulit-ulit ang sinasabi. May bago na kaming kasama. Simula noon, wala nang gustong lumapit sa junk shop. Pero kung sakaling may makita kang lumang radyo sa bangketa, lalo na kung may kalawang, may amoy alat at biglang tumutunog, huwag mong paandarin o huwag mong kunin. Dahil baka ikaw na ang susunod na tatawagin. Ako si Jepoy at tumutulong ako tuwing Sabado sa junk shop ng tiyuhin ko sa Laguna. Isang araw, may dumating na truck na galing Maynila. Puno ng mga sirang appliances. Isa sa mga kargamento ay isang lumang refrigerator. Malaki, kulay puti, pero kinakalawang na at may amoy na parang nabubulok. Huwag mong buksan yan ha. Sabi ng tiyuhin ko. Siyempre, lalong gumana ang kutob at kuryosidad ko. Pag alis ni Tito, binuksan ko ang pinto ng rep. Walang laman, pero may manipis na layer ng yelo sa loob. Kahit hindi naman nakasaksak ang kuryente. Imposible. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Parang may naririnig akong lagas-las ng tubig at kumakalansing na yelo mula sa loob ng junk shop. Nang sumilip ako, nakita kong bukas ang ref at ang pinto nito may marka ng kamay pero hindi normal. Mahaba ang mga daliri, parang may kuko at may mga bakas ng dugo sa yelong natunaw sa sahig. Kinabukasan, may nakita kaming basang damit sa tabi ng ref. Wala namang ulan at wala ring ibang tao. Mula noon, gabi-gabi naming naririnig ang pagkalabog ng pinto ng ref at ang tunog ng basang paa sa simento. Nang tanungin ko ang tiyuhin ko kung saan galing ang ref, mahina lang ang sagot niya.
dating pag-aari ng motel. May nawawalang babae. Huling nakita, pumunta sa kwartong may sirang ref. Hindi na siya natagpo ang lumabas. Minsan, sa madaling araw, may naririnig akong mahihinang pagkatok mula sa loob. Hindi namin alam kung multo o kung may natrap na espiritu sa lamig ng yelo. Basta ang turo sa amin sa junk shop, huwag mong binubuksan ang lumang ref. Pero nadispatcha naman na yung ref at wala na kaming nararamdaman pagkatapos nun. Ako po si Hiner. May isang sulok sa junk shop ni Mang Roel na hindi pinapansin ng mga tauhan. Doon nakatayo ang isang lumang manikin na walang ulo. Wala ng kulay ang katawan, may bitak sa balikat at may sulat sa paang halos mabura na. Lucia, 1973. Ayon kay Mang Roel, nakuha niya raw ito mula sa isang lumang butik sa Escolta na nasunog noon. Wala namang kakaiba sa simula, pero nang maipasok sa junk shop ang manikin, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, laging naririnig ang mahihinang yapak. Akala ng mga tao may magnanakaw, pero pagsilip nila, ang manikin ay nasa ibang pwesto. Minsan, parang lumalapit ito sa pinto. Minsan naman, sa may mesa kung saan sila kumakain. Isang gabi, naiwan si Dario, isa sa mga kargador. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng manikin. Tulala, nanginginig, at paulit-ulit ang bulong. Si Lucia, hinahanap ang ulo niya. Simula noon, wala nang gusto mapatabi sa manikin. Lahat ng nagtangkang itapon ito ay nasasangkot sa aksidente o nagkakaroon ng matinding bangungot. At minsan, tuwing bumabagyo at nawawala ng ilaw, may nagsasabing may ulo na raw ang manikin. Mukhang babae, maputla pero nakangiti. Ngiting hindi pang tao. Ako si Lester. Sa likod ng junk shop ni Mang Isko sa Pampanga, may isang sira-sirang stand fan. Walang takip, kalawangin ang blades, at minsan umiikot kahit hindi naka-flag. Siguro dahil lang sa hangin sa paligid. Matagal na raw itong hindi gumagana. Pero may mga tauhang nagsasabing nararamdaman nila ang malamig na ihip tuwing dadaan sa tabi nito. Kahit patay ang kuryente. Isang gabi, naiwan si Carlos sa junk shop. Inutos ni Mang Isko na mag-inventory ng bakal. Habang binibilang ang mga scrap, ipansin niyang umiikot ang electric fan. Dahan-dahan, paikot parang sinusundan siya. Akala niya, guni-guni lang. Pero nang lumapit siya, biglang tumigil ang fan. Tapos, umihip. Pero hindi normal na hangin. Amoy bulok na katawan. Parang amoy ng mga bangkay sa morgue. Napaatras siya at biglang umikot ulit ang fan ng mas mabilis, mas malakas, hanggang sa napunit ang tarpaulin sa likod. Kinabukasan, nakita nila si Carlos sa sahig. Walang malay,
at inuungol lang paulit-ulit. Mainit sa impyerno, pero malamig dito. Nang ibinaon nila ang fan sa lupa, ayaw pa ring tumigil. Kahit anong gawin, bumabalik ito sa junk shop tuwing gabi. May iilan na ring nawawala pagkatapos ng gabing naiwan sa junk shop. At laging may ihip ng malamig na hangin bago sila mawala. Sabi ni Mang Isko, galing daw ang fan sa dating punerarya na nasunog. At ang huling sinilbihan nito, isang bangkay na hindi raw nailibing. Isang taong sinumpa na ngayon ay humihinga sa hangin ng electric fan. Kaya kung makaramdam ka ng malamig na ihip galing sa electric fan, tignan mo muna kung nakasaksak ba ito o kung saan galing ang electric fan na yan. Ako nga po pala si Junjun. Simula pagkabata, nangangalakal na ako. Akala ng lahat, madaling trabaho ang mag-junk shop. Basta bibili ng lumang gamit, tapos bebenta ulit. Pero may mga bagay na hindi mo dapat kinakalakal. Lalo na kung may dala itong sumpa. Noong isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na kalakal, may dumating na matandang lalaki. Tahimik lang siya. Halos hindi nagsasalita. Bitbit niya ang isang lumang aparador na gawa sa bakal at may mga ukit na hindi maintindihan. Parang mga simbolong hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng pinto, may mukha ng isang nilalang. Parang demonyong nakangisi. Magkano po? Tanong ko. Ikaw na bahala. Sagot niya, sabay talikod at naglakad palayo. Hindi na siya muling bumalik. Nagtaka ako kasi hindi niya kinuha ang bayad. Honesto ko ang aparador sa likod ng junk shop. Plano kong ayusin at ibenta sa mga antique collector. Pero simula nang dumating yon, may mga kakaibang nangyari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong kaluskos. Akala ko daga lang, pero iba ang tunog. Parang may kumakalmot sa bakal. Isang gabi, ginising ako ng malakas na kalabog. Pagbaba ko, nakita kong bukas ang aparador. Sa loob nito, may madilim na anino na tila gumagapang palabas. Hindi ako makakilos. Nanigas ang katawan ko habang unti-unti yung lumalapit. Narinig ko ang boses nito. Paos, parang bulong ng maraming kaluluwa. Ibalik mo ako. Mula noon, tuwing sinusubukang sunugin o itapon ng aparador, bumabalik lang ito sa likod ng shop. Wala akong magawa kundi hayaang manatili ito roon. Ngayon, gabi-gabi ko pa rin siyang naririnig. Hindi na ako nakakatulog. At kung sino mang magtangkang bumili, sinisigurado kong ibibigay ko agad ito sa murang halaga o baka hindi ko napabayaran dahil hindi ito kalakal para sa tao. Isa itong pasanin, isang sumpang ipinasa sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Tawagin niyo na lang akong Balong. Sa isang sulok ng junk shop ni Mang Berting, may isang lumang baby stroller na takaw pansin. May kulay roses na tela na
medyo kupas at may mga bakas ng mantsa. At ang gulong ay magaspang at maluwag. Kung titignan mo, parang wala lang. Pero may ilang tao na nag-uusap tungkol dito. Ayon kay Mang Berting, nakuha niya raw ang stroller mula sa isang pamilya na nawala ng anak. Ang kwento, isang batang babae, si Maria, na biglang nawala sa kanilang bahay isang gabi. Nang hanapin nila, hindi na nila ito natagpuan. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap, natagpuan na lang ang stroller na naiwan sa gilid ng isang madilim na kalsada. Parang may humihila sa kanya. Isang gabi, habang abala sa pag-aayos, nahulog ang stroller sa harapan ni Mang Berting. Nang subukan niya itong itayo, napansin niyang may mga yapak ng bata sa paligid ng stroller. Ngunit hindi naman siya makakita ng anino. Sinubukan niyang itabi ito. Pero tuwing gabi, laging bumabalik ito sa pinakang gitna ng junk shop. Isang araw, nagdesisyon si Linda, isang regular na customer, na bilhin ang stroller. Akala niya siguro pwede pa itong ayusin at gamitin para sa anak ng kanyang pamangkin. Ngunit, pagkakuha niya ng stroller at pag-uwi, nagsimula siyang makaramdam ng presensya ng bata. Habang natutulog siya, narinig niyang may umuungol na boses ng bata. Ang pangalan na tinatawag, Maria. Kinabukasan, nakita ni Linda ang stroller na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. At sa loob nito, may nakahigang damit ng bata na may pawis. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa kwarto. Pero naramdaman niyang ang stroller ay hindi pangkaraniwan. Hindi na siya nakatulog ng maayos mula noon. At gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang mahihinang boses ng bata na hindi mapigilan, na tinatawag ang pangalan niya, Maria. Nasiraan ng bait si Linda at muling nakita sa junk shop ang stroller. Hindi nila alam kung paano, pero hanggang ngayon, hindi na muling ibinenta ni Mang Berting ang stroller. Hindi na rin ito nilalabas mula sa kanyang junk shop. Dahil may mga kwento na nagsasabing kung sino mang bumili o nagdala nito, hindi na muling makakabalik sa normal na buhay. Ang stroller ay para lang kay Maria at siya na ang may-ari nito magpakailanman. Ako si Andy, technician sa isang malaking factory ng appliances sa Batangas. Part ng trabaho ko ang mag-check ng electrical lines at communication system, lalo na yung intercom na ginagamit sa buong planta. Minsan, tumatawag ang mga supervisor sa bawat ibang department para mag-utos o mag-report ng problema. Pero may isang intercom station sa basement 2 na hindi na ginagamit. Nasira na ito at matagal nang pinutol ang linya. Kahit ang mismong opisina, inabandon na dahil may lumubog na parte ng sahig. Isang gabi, ako lang mag-isa sa control room. Tahimik. Bigla akong napatingin sa console nang may umilaw na tawag mula sa B2, abandoned office. Nagulat ako. Hindi yun posibleng mangyari. Kinuha ko ang handset. Pinakinggan ko. Sa una, tahimik lang. Pero maya-maya, may boses ng babae. Halika na. Hindi pa ako tapos. Pinigilan ko ang sarili kong kabahan. Hello? Sino to? Bakit may tawag dyan? Tanong ko. Pero sinagot lang sa akin ay mahinang tawa.
Malamig, parang walang kaluluwa. He said you would come. Kasama ka na nila. Binaba ko agad ang tawag at tinawagan ng kasama kong si Dindo. Isa pang technician. Pinacheck ko sa kanya ang basement 2. Pagbalik niya, namumutla siya. Wala akong nakita, bro. Pero bukas yung pinto ng abandoned office. Imposibleng mabuksan yun. 'Di ba? Sinarado na yun dati pa. Kinabukasan, tinesting namin ang intercom. Confirm, wala talagang signal o kuryente mula sa unit na yun. Wala rin sa logs na may outgoing call. Pero may record ng timestamp sa console ko. 3:11 AM galing sa basement 2. Pagkatapos nun, linggo-linggong may tumatawag pa rin. Lagi sa pagitan ng 3 to 3:30 AM. Parehong boses, minsan umiiyak, minsan tumatawa. Pero nang sumunod na gabi, naisipan kong hindi nasagutin ang mga tawag pag dumarating na ang 3:00 ng madaling araw. At makalipas ang 1 linggo, sa awa naman ng Diyos, wala nang tumawag. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Carol, bagong trainee sa isang garment factory sa Taytay. Unang linggo ko pa lang nun, pinasama ako sa quality checking sa storage area kung saan ini-inspection ang mga damit bago ipadala sa mga mall. Sa dulo ng storage, may maliit na fitting room. Hindi para sa customer, kundi para sa internal model na sinusukat ang mga bagong design. May salamin doon at curtain na medyo luma na. Ang sabi ng mga veterano, wag na wag akong tititig ng matagal sa salamin lalo na kung mag-isa ako. Akala ko biro lang. Hanggang sa isang gabi, pinaiwan ako para tapusin ang pagle-label ng mga damit. Nagpaalam na ang mga kasamahan ko. Mag-isa akong naiwan. Habang inaayos ko ang mga hanger, may narinig akong tila humihikbing babae galing sa fitting room. Tumigil ako, tumahimik, tapos may kumaluskos. Parang may gumagalaw sa likod ng kurtina. Nilapitan ko. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang kurtina. Wala namang tao. Pero ang salamin, parang may usok sa loob. Malabo, tapos nakita ko ang refleksyon ko. Pero may kakaiba. Ang mata ng nasa salamin nakatitig sa akin, pero hindi ako. Ngumiti ito na parang galit, tapos biglang gumalaw ang kamay niya nang hindi ko ginagalaw ang akin. Iba na ito, sabi ko. Napasigaw ako at napaatras. Tumakbo ko palabas. Nang balikan ng supervisor kinabukasan ang fitting area, nakita niyang basag ang salamin. Pero sa loob lang, hindi sa labas. Parang may gustong lumabas. Kwento ng mga lumang empleyado, dati raw may babaeng model na nag-collapse sa fitting room at hindi na nagising. Huling nakita siyang nakatitig sa salamin, parang may kinakausap. Mula noon, pinatanggal na ang fitting room, pero minsan, pag tahimik na ang paligid, may mga naririnig pa rin na hikbi at may nakikitang may nakatayo sa pwesto kung saan naroon ang salamin.
Ako si Stanley. Nagtatrabaho bilang maintenance worker sa isang lumang factory ng tela sa Bulacan. Luma na talaga ang gusaling to. Mula pa raw nung panahon ng Hapon. Bago ako pumasok, may mga kwento na akong naririnig mula sa ibang empleyado. May mga anino raw sa paligid, tunog ng makina kahit patay na ang power, at minsan may naglalakad sa ikatlong palapag kahit wala namang naka-assign doon. Noong gabi ng July 13, ako lang mag-isa ang naka-duty. Kasalukuyan ako nag-iikot para mag-inspeksyon sa mga makina nang mapansin kong bukas ang ilaw sa silid na ginagamit noon bilang imbaka ng tela. Wala namang gumagamit noon ngayon dahil nilipat na ang bodega. Nagdalawang isip ako, pero dahil trabaho ko, pumasok ako para patayin ang ilaw. Pagpasok ko, malamig ang simoy ng hangin kahit walang bentilador. Maya-maya, may naamoy akong sunog na tela. Yung amoy na parang nasunog na luma at basa. Bigla akong narinig ang mahihinang kaluskos na parang may gumagapang sa kisame. Paglingon ko sa isang sulok, may nakita kong babae. Nakatalikod, mahaba ang buhok, suot ang lumang uniforme ng mga manggagawa. Akala ko empleyado, kaya tinanong ko siya, "Ate, anong ginagawa mo dyan? Wala nang tao dito." Hindi siya sumagot. Lumingon lang siya. Doon ko siya nakita. Wala siyang muka. Mabilis akong umatras. Pero nalak na ang pinto. Pinilit kong buksan nang marinig kong bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Yung paa niya, parang hinihila ang bakal sa simento. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako at tumakbo sa likod ng mga lumang kahon. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas, pero nang magising ako, nasa klinik na ako ng factory. Sabi ng gwardiya, nakita niya raw akong naglalakad palabas, pawis na pawis at takot na takot. Ang problema, ang silid na yon, at wala ring ilaw na pwedeng buksan. Kinabukasan, nag-resign ako. Hanggang ngayon, ang babaeng walang muka na nakatingin sa akin mula sa madilim na sulok ng lumang factory. Ako si Sophia. Nagtatrabaho sa isang factory ng electronic parts sa Cavite. May shifting kami at madalas akong naka-graveyard shift. Tahimik ang trabaho sa gabi. Konti lang ang tao at mas mabilis ang oras. Pero may isang lugar sa factory na ayaw kong puntahan. Ang locker room ng mga babae. Madalas kasi naririnig ko ang mga kwento mula sa ibang empleyado. May nagpaparamdam daw roon. Isang babae na nakasuot ng puting uniforme, namumutla at may dugo ang kamay. Namatay raw siya ilang taon na ang nakakalipas. Aksidenteng naipit ng makina at hindi na naisalba. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa isang gabi, bandang 12:30 AM. Naputol ang kuryente sa buong planta. Emergency lights lang ang bukas. Bumaba ako sa locker room para kunin ang flashlight sa bag. Mag-isa lang ako sa hallway. At habang naglalakad, parang may mabigat na presensya sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, malamig agad ang hangin. Wala namang aircon doon. Habang kinukuha ko ang flashlight, may narinig akong mahihinang hikbi. Tinig ng babae. Tumingin ako sa mga locker, pero wala akong nakita. Tapos may isang locker na biglang bumukas. Dahan-dahan, para bang may sumilip sa loob. Nilapitan ko, hawak ang flashlight.
nanginginig na ang kamay ko. At pagdungaw ko, may mata. Lamumula. Nakatitig sa akin. Hindi ako nakagalaw. Parang may humawak sa balikat ko. Malamig, mabigat. Tapos, narinig ko sa tenga ko. Mahina pero malinaw ang pagkakabanggit. Ako ang naiwang hindi na nakauwi. Tumakbo ko palabas ng hindi na lumilingon. Nagsuka pa ako sa CR dahil sa sobrang takot. Kinaumagahan, nalaman ko sa isang matandang janitress na dati raw may babaeng nalak sa loob ng locker habang gumagawa ng prank ang mga kasamahan niya. Hindi siya agad natagpuan. Hindi na siya nakaligtas. Mula noon, kahit kailangan ko ang gamit ko, hindi ko na ginalaw ang locker room sa gabi. Kahit kailan. Tawagin niyo na lang po akong Napoleon. Security guard sa isang factory ng packaging materials sa Laguna. 3 taon na akong night shift, kaya sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Ako ang naka-duty sa CCTV monitoring room. Lahat ng kamera sa loob at labas ng factory, kita ko sa mga screen. Karaniwan, wala namang kakaiba. Minsan lang may makikitang pusa o uwak sa labas. Pero noong 3:00 ng madaling araw, napansin kong may gumagalaw sa camera 6. Yung nakafocus sa lumang bahagi ng planta na di na ginagamit. Dahil luma na, walang ilaw doon at bawal ang sino mang pumunta. Pero sa camera, may nakita akong babae. Nakaputing uniforme, duguan ang laylayan at nakalugay ang buhok. Nakatalikod siya pero kitang-kita ko sa screen na para bang nakatayo lang siya at nakatitig sa pader. Tinignan ko ang ibang camera. Wala naman ako nakitang tao roon sa mga entrance o exit. Pero nang i-rewind ko ang footage para i-review, lumindol ang screen. Yung parang nag-aalog-alog siya. Literal. Nag-static ang monitor tapos bumalik sa live view. Sa takot ko, tinawagan ko ang kasama kong gwardiya na nagpapatrolya. Sumagot siya. Nanginginig ang boses. Bro, may nakita akong babae. Lumabas sa lumang planta pero paglapit ko, wala namang pinto roon. At malamig, sobrang labig bro. Kinabukasan, pinacheck namin ang footage pero walang nasave. Puro error file ang lumabas sa oras ng insidenteng yun. Sabi ng matatagal na sa planta, may babaeng empleyado raw dati na natrap sa nasunog na bahagi ng lumang planta. Hindi na siya nakalabas. Mula noon, tuwing 3:00, pinapatay ko ang cam 6. Ayoko nang makita ulit kung sino man yung lumilitaw doon. Ako si Larry. Matagal ng supervisor sa isang malaking factory ng canned goods sa Valenzuela. Sa dami ng trabaho, madalas ay halos sa ating gabi na kami nagka-cafeteria para magpahinga. May sariling kantin ang factory sa likod ng production floor. Simple lang. May mga lumang mesa, vending machine at 2 ilaw sa kisame. May kasabihan sa amin, huwag kang kakain mag-isa sa kantin tuwing 2:00. Akala ko pa joke lang, pampatakot sa mga bagong hire. Pero isang gabi, napatunayan kong totoo pala ang babala. Gabi yun ng Biyernes, pagod na ang lahat, kaya
Nauna na silang umuwi. Naiwan ako mag-isa sa opisina para tapusin ang reports. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumaba ako sa kantin para kumain ng sandwich. Pagbukas ko ng pinto, bukas ang ilaw. Akala ko may naiwang janitor. Pero pagtingin ko, may nakaupong lalaki sa dulo ng mesa. Payuko, parang gutom na gutom. Mabilis na sumusubo ng pagkain. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin nakikita ang muka. Naka-overall na luma. Hindi standard uniform namin. "Kuya, okay ka lang?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Umuugong lang ang vending machine sa likod niya. Nilapitan ko. Pero nararamdaman kong lumalamig ang hangin. Biglang tumigil siya sa paggalaw. Tapos tumingala. Pucha, Sir Dave. Wala siyang mata. At ang bibig niya, punong-puno ng pagkaing bulok. Pucha, may uod. May nabubulok na karne. Tapos, ang mas masama, ngumiti pa siya sa akin. Tapos, nagsabing, "Gusto mo? Marami pa ako dito." Hindi ko na inantay ang susunod. Tumakbo ko palabas. Naiwan ang pagkain ko sa mesa. Kinaumagahan, binalikan ko ang kantin. Wala na ang lalaking yun. Pero sa mesa kung saan siya nakaupo, may mga mantsa ng dugo at uod. Sabi ng matandang janitor, dati raw may lalaking empleyado na gutom at nag-collapse sa kantin habang walang tao. Nang matagpuan siya, patay na. At ang mga pagkain sa mesa niya, puro expired at panis. Kaya mula noon, sinasabi ko sa mga bagong staff, huwag kang mag-isa sa kantin tuwing 2:00 kasi baka may makisalot sa'yo at hindi na ikaw ang makaalis.